Kaugnay pa rin sa epekto ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu, makakapanayan po natin si Cebu Provincial Information Officer Angelis Orong. Magandang gabi po. Ma'am, si PR Arcangel po ito. Mayong gabi. Good evening, Ms. Pia. Ma'am, unang-una, kamusta po ang panahon ngayon dyan sa Cebu? Maulan pa po ba? Yes, actually, maulan pa po. Kanina medyo tumila na ng konti, pero yun nga, around mga 8 p.m., 9 p.m., lumakas na naman. So, yun yung concern ngayon, actually, yung paulan-ulan. So, ibig po ba sabihin nito na antala rin yung mga rescue operation or naisasagawa naman ng tuloy-tuloy ang rescue operations kahit umuulan? Yun po yung concern ng mga LGUs, yung mga DRRM officers and AFP and PNP natin. Kasi they're ongoing yung search and rescue operations sa mga different areas. May mga missing in unaccounted for po. So, naantala, nasa-stop kasi lalo na in areas na like, for example, yung may mga rivers, may mga creeks, it's also dangerous din po. They have to be extra careful yung ating mga rescue teams po. So, may concern talaga if ganito, if continuous po yung rain. Based on your monitoring po, ma'am, nasa normal level na po ba yung tubig sa mga sapa, pati na rin doon sa Mananga River? Based on our monitoring as of kanina po, mga around 5-6 p.m., medyo, I wouldn't say, well, normal, pero kailangan talaga i-monitor closely kasi yun nga pa, continuous pa po yung rain. So, kanina, pagdaan namin, kasama po kasi namin kanina, punta si Governor Pam sa Talisay, tapos dumaan kami ng Mandaue going to Liloan and Consolacion. Yun yung concern, nakikita na tumataas pa din po yung rivers dahil sa continuous rain po. Pero ma'am, linawin lang po namin, sa mga sandaling ito po ba, may mga nakabalik na po sa kanilang mga tahanan? Halimbawa doon po sa mga subdivision na nakita namin, halimbawa sa Talisay, sa Cebu. Yes, meron naman po kanina, yung sa Liloan, for example, madaming videos nga na nakita na the people were on the roof. Sa napuntahan po namin kanina, some people actually chose to go back to their homes already. Some are in evacuation centers, but some are, kasi humupa na po yung baha. So, some are in their homes already po. Ma'am, marami rin po kasi ang nababahala dahil alam po namin, syempre alam po natin lahat, nung Setyembre lang po, no, tumama yung 6.9 na lindol sa Bogo City sa Cebu. Yung sitwasyon po ba doon, kamusta po? May mga kinailangan din bang ilikas pa? Although, di ba sa punto ito, may mga hindi pa rin nakakabalik sa kanilang matahanan, nasa tent city pa rin po? Yes, so the thing with yung sa 11 LGUs natin po, how we prepared for that is different from how we prepared for the whole province. May dalawa po tayong preparedness plan. Yung isa, one for the province, and then special preparedness plan just for the 11 quake-affected LGUs. So ang ginawa under sa disaster preparedness plan for them is preemptive talaga yung evacuation sa kanila. So for those in the tent cities, in-evacuate na talaga sila earlier pa. So wala nang nagstay ng tent cities during even before, like a day before the typhoon. Naka-stay na po sila sa evacuation centers. There were some LGUs who adopt a family na parang practice. So safe naman po, thankfully, so far sa mga nakuha natin na information from our information officers. Wala pong casualties. For example, in Bogo City, wala pong casualties. In Bourbon, wala po. We have may ibang areas lang po tayo na hinihintay lang po natin yung information kasi ngayon ang problem is signal po talaga, telecommunication signal po. Wala po tayong information from some LGUs or some areas po. Ma'am, kasi nakita rin po natin, sabi niyo nga po, yung rescue operations ongoing, tuloy-tuloy pa rin po. Pero ang clearing operations po ba naumpisahan na po? Yes po, naumpisahan na. There are actually several LGUs who asked for support from the provincial government on heavy equipment. Kasi yun yung priority, especially in the north, para maabutan natin yung areas na kailangan ng immediate na tulong.
So clearing operations, nagpadala na po tayo ng several heavy equipment. And there were also private companies who extended their equipment and their manpower para ma-clear na po earlier. And ma'am, kamusta po yung basic utilities natin, water, electricity, yung ating linya ng komunikasyon sa probinsya po? So ang pinaka-importante ngayon is actually yun nga, the mode of communication. Medyo may ibang areas talaga na wala pa, minimal to zero yung yung signal. So yun yung prioritize, just like the earthquake. The governor has asked the telco companies to prioritize this para mabalik kasi ang dami nating nakukuha din na request or concerns from families abroad na hindi nila makontakt yung pamilya nila. So yun yung priority. And then sa electricity po, may mga areas naman po na nabalik na but hindi pa po talaga in all sa lahat ng areas. May madami-dami pa pong, may madami po kasing posts na natumba, lines that were down. So ngayon, I can't say the percentage just as of yet, but madami pa po talagang lines that are down po. As for water, the same po, it goes with electricity kasi so yung tap water po, yun po yung concern ngayon in some areas and in some evacuation centers as well. As for the other like basic necessities, food, drinking water, the LGUs and the provincial government is providing that naman po. And then there are others who have also donated. Alright. Ma'am, panghuli na lamang po, habang tayo po ay nasa ere, meron po ba kayong paalala o kaya panawagan po para sa mga kababayan po natin? Yes po, thank you po very much for this opportunity. For those lang po ngayon na, ngayon ang concern sa Northern Cebu and sa Central Cebu, which is badly hit. So first is ang ask po natin kung pwede, if hindi naman po kailangan mag-travel in these areas, refrain na lang po tayo from going there, lalo na palagi pang umuulan. And then for our families or may mga pamilya na hindi pa po nakakontact, feel free po to contact the LGUs. If not for the provincial government, we will do our best po talaga to help you in communicating with your family members. But apart from that, pinaprioritize na po natin na mabalik agad ang communication line. Alright, maraming salamat po ma'am, Cebu Provincial Information Officer Angelis Orong. Magandang gabi po. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.